Oh, kanina si Jinggoy Estrada, mga kabunyog, habang nagpe-press con, mabuti pinagbigyan pa sila ni ano eh, pinagbigyan pa sila ni John Vic Rimulya. Kahit talaga papaano mabait din sa kanila si John Vic Rimulya, bagamat nagkaroon ng commotion ng tension kanina si Cayetano at saka si Rimulya. Pero pinagbigyan pa rin, ha? Pinagbigyan pa rin si Jinggoy na humarap sa media. Pero sa totoo lang hindi na, dapat hindi na. Kasi ng panahon na yan, under arrest na si ano eh. Under arrest na si Jinggoy. The moment na inaresto mo ang tao, the moment na inaresto mo yung tao, dapat hindi ano na siya, nasa custody na siya ng CIDG kanina. Yun nga pala yung isang nililinaw kanina. Ang sinasabi nila Jinggoy, sumuko daw siya sa CIDG. Ang sinasabi naman ng CIDG, ng PNP at ng DILG, hindi. Pumunta doon si Junbic, kasama niya yung mga CIDG, pinuntahan nila doon si Jinggoy at inaresto ito doon. Mga alas 4 ng hapon, inaresto si Jinggoy. Kaya lang nakiusap na magsasalita muna sa harap ng media yon. Pinagbigyan pa. O yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon makikita nyo, si Jinggoy kanina, nagdabog. Habang nagsasalita dyan si Jinggoy, nagdabog yan. Kasi sinasabi ni Jinggoy, akala mo naman totoo yung sinasabi. Sabi ni Jinggoy, hindi ako, parang ganito, papanindigan ko ang aking prinsipyo. Hindi ako pakukontrol. Yan. Alam nyo, ang naratibo ngayon nitong mga senador na ito na kasama ni Cayetano na may mga warrant of arrest ngayon. Ang naratibo nila, parang ang Senado ngayon ay under assault. Parang ginigipit ng Malacanang, ng executive. Kaya sabi ni Cayetano kanina may mga padabog-dabog pa. Hindi ako pakukontrol. Hindi daw siya hindi daw parang hindi daw siya susuko. Ibig sabihin, kung ano daw yung prinsipyo niya at paninindigan, yun daw yun. Kasi ginigipit daw siya na lumipat na ng bakod. Sumama na daw doon sa minorya. Pero hindi, sabi niya, mananatili akong mayorya. Wow. Akala mo naman prinsipyo talaga. Akala mo naman talaga prinsipyo yun eh. Ito yung problema dito sa grupong ito ng mayorya, itong grupong ito nila Cayetano, saka itong grupo nila Jinggoy, nila Marcoleta. Akala mo, nasa side sila ng kabutihan. Akala mo, nasa side sila ng katotohanan. Akala mo, nasa side sila, akala nila, nasa side sila ng kalayaan daw ng Senado. Unang-una, wala namang gustong kumontrol ng Senado eh. Yung kanilang naratibo ngayon na parang gustong kontrolin ng Malacanang ang Senado. Sos, hindi natin makita yan. Yan na nga yung komentaryo kay Pangulong Marcos, kay PBBM. Ang komentaryo nga kay PBBM, masyadong malambot, masyadong mabait. Kaya nga lumitaw ang mga tulad ni Cayetano dahil si PBBM talaga malambot eh. Tapos ngayon iaakusa nila yung Malacanang na kinokontrol ang Senado, wala naman. Wala naman. Kaya lang siyempre yung drama ni Jinggoy kanina para lumabas na parang api siya at bayani, parang martir siya. Pinalalabas niya na siya'y ginigipit, wala siyang kasalanan, gusto lang daw kasing kontrolin ng Senado, pero hindi daw siya bibigay. Mananatili siya sa mayorya. May mga padabog-dabog pang ganun. Akala mo naman, nakukuha niya ang simpatya ng taong bayan. Hindi. Ano namang sinasabi ni Jinggoy na prinsipyo? Pangatlo mo na kamong plunder yan. Ang una, 2001, plunder dahil sa illegal na waiting. Ang pangalawang plunder niya, 2014, dahil sa PDAP, napulis. Ang pangatlo, ito. So, paano mo masasabing prinsipyo?
Anong prinsipyo diyan? 3 beses recidivist ka kamo. Yan yung ano diyan. Ah, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang yun na nga. Pinagbigyan po si Jinggoy na magsalita. Pasalamat siya. Kahit papano binigyan pa siya ng pagkakataong mag-press con. Yan, nagsalita siya. Tapos may banta pa, may banta pa kanina si Jinggoy. Sabi niya, maraming beses daw binabalik-balikan siya para pumayag siya na lumipat na ng grupo, doon na daw siya sa minorya. Pero hindi niya daw ginawa kasi naninindigan daw siya sa prinsipyo niya. Nananatili daw siyang mayorya. Sa tamang panahon daw. Ano bang pagkakasabi niya? Abangan ang susunod na kabanata. Sasabihin ko kung sino ang may kagagawa ng mga panggigipit sa akin. Parang ganun. O sumay pagbabanta. Sige nga, sino naman kayang sasabihin niya? Baka naman kwitis yan. Baka naman kwitis yan. Pasabog na kwitis. Hindi, sa totoo lang. Kanina, si Jinggoy nag-aasta na relax lang siya, nag-aasta na okay siya, na siya'y may prinsipyo, kaya hindi siya bumigay. Ganun yung kanyang pinoproject kanina. Ang problema, hindi mo makita na totoo yung sinasabi niya eh. Sa taong bayan, hindi ganun ang tingin sa kanya eh. Ang tingin sa kanya, ano ba to? Walang kadala-dala. Pangatlo ng plunder. Kaya wala. Tapos yung sinasabi nila, yung sinasabi nila na na gusto daw kontrolin ang Senado, walang makitang ganun eh. Kaya ano 'yon? Sa bandang huli nung punta na si Jinggoy sa ayan umiiyak. Ayan tingnan nyo, naluluha na si Jinggoy. Naluluha na si Jinggoy. At saka kahit nung nagsasalita siya, pinapahid niya yung pawis niya, pinagpapawisan siya. Di kanina, habang nagsasalita siya, pinagpapawisan si Jinggoy. Talagang ang hirap din talaga kasing, ang hirap ding palabasin mo na parang bayani ka, na parang may cause, na parang makatarungan ang yung pinaglalaban o may prinsipyo ka nga, pero sa totoo wala naman. Ayan kita nyo? Yan si Jinggoy nung nagsasalita, pinagpapawisan, naiiyak siya. Kaya kahit gaanong project niya na siya, na okay lang siya, hindi. Tingnan nyo nung naglalakad na siya pababa. Yan. Di ba? Mangiyak-ngiyak siya. Yan yung nung mga nakaraan, mayabang yan, si Jinggoy. Mayabang yan. Nitong nakaraan, lalo na nung nakuha nila yung liderato ng Senado, akala mo sila na ang naghahari sa Senado, hindi. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,